Itong scary story ko, it happened sometime in 2011 nung nakatira pa ako sa Fairview. May alaga akong 3-year-old Belgian Malinois that time. He died by the way just a year ago. At lagi ko siya winowalk every day bago pumasok at pagka-uwi galing office. One night, around 8 PM na ako nakauwi dahil may tinapos na deadline sa office. Plano ko sana na wag na lang muna mag-walk ng aso dahil sa pagod. Since usually mga 1 to 2 kilometers kami mag-walk ng aso ko. Kaso since alam kong linulook forward yun ng aso ko, ginawa ko na lang. Paglabas namin ng village normal naman yung paligid. May ibang mga taong naglalakad, mga kotse at trike na dumadaan. Di pa kami nakakalayo nung nag-text yung nililigawan ko. So dahil may kilig, na-focus ako sa pag-text ng smooth na reply. After ko mag-reply, doon ko lang napansin na tumahimik yung paligid. As in, tahimik. Mala ghost town. Tahimik talaga. Walang mga tao o sasakyan at may haunting fog na mapapansin mo lang pag napatingin ka sa may street light. I remember back then, naisip ko maaga pa naman at hindi naman holiday. At kahit na hindi naman madalas matao yung street na yun, ang weird pa rin Halfway sa street, naramdaman kong natanggal ang sintas ko so tinali ko ulit. Habang nagtatali ako ng sintas, sa peripheral vision ko, sa may kanan may nakita akong paa na naglalakad ng marahan na parang matandang babae sa tabi ko. Yung aso ko na nasa left side ko, sumisiksik sa akin at kumakahol. Kahol na may takot. Hindi ko kayang tumingala dahil sa takot ko tapos yung paa naglalakad papunta sa harapan ko. Yung laylayan ng palda ng matanda, itim. Parang yung gamit ng mga lola na pangsimba nung unang panahon. To make things worst, kung hindi pa enough yun para kilabutan ako, narinig ko na may binubulong yung matanda pero hindi ko maintindihan. Tapos huminto sa harap ko. Napapikit na lang ako tapos maluha-luha sa takot. Yung katawan ko sobrang nanghina. After ilang seconds, na mukhang forever, narinig ko na lang na may dumang tricycle. Doon lang ako naglakas ng loob na dumilat. Pagdilat ko, wala na yung matanda sa harap ko. May nakita na din akong 2 lalaki na naglalakad kaya naglakas loob na din akong lumingon sa paligid at tumayo. Wala na yung matanda at mukhang normal na ulit yung paligid pero medyo foggy pa din. Yung aso ko naging aligaga at kahol ng kahol sa kahit anong direksyon. Pinakalma ko ang aso ko tapos nagmadaling umuwi na lang. Feeling ko lalagnatin ako sa takot nun. Up to this day, hindi ko pa rin sure kung multo na ba yun o... Pero simula nun, bukas ilaw ko at katabi ko ang aso ko pag natutulog ako. After a few months, tumira muna ako sa bahay ng parents ko bago lumipat ng bahay. Kayo na siguro bahala kung ano isipin nyo sa kwento ko pero grabe talaga takot ko that time. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.